Gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo, no? So, babalik tayo, no? Balik tayo. Peter, may katanungan lang po ako, no? Na parang, Peter, parang kaibigan, parang isusunod ba nila si Sara Duterte sa ipapakulong? Kaibigan, ano po sa palagay ninyo? Nako po. Ako makalaking gulo to. Grabe, no? Grabe na talaga yung mga ginagawa ng mga namumuno ngayon. Si Tatay Digong naglingkod sa atin ng 6 na taon na may buong puso, pagtatanggol sa bayan at pagsupil sa mga kriminal na adik. Tapos ganon-ganon lang ang ginagawa nila. Grabe. At ngayon si VP Sara naman yung pag-iinitan nila. Mali gid ba? At may pananagutan na sila dyan, no? Kaibigan. Opo. Tama po. Kaya nga, sabi ni kaibigan Peter, malaking gulo kapag hindi ito mapapalaya si Tatay Digong, pero wag tayong mag-alala dahil sabi ni kaibigan makakauwi po si Tatay Digong. Dahil kung hindi, ang taong na magkakaladkad sa mga Marcos na yan. Sabi ni Marcos na wala na daw nagugutom na Pilipino, pero bakit sobrang napakahirap niyang tuparin yung pangako niya na 20 kilo na lang ang bigas. Ang gulo-gulo talaga ang presidente natin ngayon. Kaibigan, ano po sa palagay niyo? Tama po. Grabe, no? Grabe si Marcos. Yung mahirap. Mas lalo pang humirap kasi ang bigas ngayon sobrang mahal, no? Hindi naman talaga natupad na nababa yung bigas ng 20 kilo, no? Kailan pa kaya yan matutupad, no? So, sabi ni kaibigang Peter na pagkatapos kay Tatay Digong, no? Yung pinapaalala natin mga kaibigan ay pinagplanuhan na naman isunod si VP Sara. Ay nako. Ang hirap intindihin ng administrasyon na to, kaibigan. Kasi yung budget hindi nga pinapalabas. Halos ayaw pag-usapan, pero pagtungkol na kay VP Sara, paulit-ulit na lang. Puro na lang sila VP Sara. Puro na lang VP Sara. Inaapi nila, kaibigan. Grabe sila. Opo, tama po. Ayan, no? Tama kaibigan ang sinabi mo. Pagkatapos ng lahat ng paninira ay si VP Sara, sabi ni kaibigan, ay mas lalo pa daw siyang minahal ng taong bayan ngayon. Katunayan ay tumaas pa ang ratings niya sa 2028 presidential survey. Naku, kabado si Marcos dito. Kaibigan, ano sa tingin mo?
Tama talaga. Ano, napakatalino ng ating kaibigan. Ako po, wala na talagang ibang inaatupag ang ating namumuno, sabi ng kaibigan natin ngayon, kundi ang ipakulong lahat ng kalaban, no? Nasagabal sa kanya. Grabe. Yan siguro yung mas mahalaga sa kanila, no? Kaysa taong bayan ng totoong nangangailangan ng dapat pagtuunan ng pansin ng kahirapan. Ako kaibigan, ang hirap naman ng ganun. Naku po, kaibigan, no? Tama talaga yung sinabi mo, kaibigan, no? Peter, kailangan talaga na meron talagang, sabi ni kaibigan, kailangan talagang merong mamumuno ba sa Pilipinas na may kamay na bakal, kasi wala na po talagang peace and order mula nung natapos na rin yung term ni Tatay Digong, no? Tama talaga sinabi ng ating mga kaibigan, no? Opo. Ayan, no? Tama talaga, kaibigan. Darating ang panahon na ang mga Pilipino, no? Darating ang panahon na ang mga Pilipino takot na naman lumabas sa gabi dahil dumadami na naman ang addict ngayon, no? Kung titingnan ninyo, dami pong nagsisilabasan dito sa social media, no, na hindi na po sila takot gumamit, no, ng mga bawal na gamot. Talagang binibideo pa nila. Anong pakay nila? Parang pinagmamalaki nila, no, na gumagamit sila ng bawal na gamot, kaibigan. Ayan, no? Ay, nako. Sabi ni kaibigang Peter, hindi pa ba kayo nagtataka, no, na ang panahon ngayon dumadami na ang mga bangag, adik ba? At nakakalungkot dahil habang gumagawa sila ng krimen ay binibidyo pa nila, di ba? Parang panatag pa ang loob nila na kahit makita sila ng tao ay hindi na sila takot ba, no? Hindi sila takot na gumagamit ng bawal na gamot, kaibigan. Tama po. Wala talaga, sabi ng kaibigan, wala talagang maidudulot ang droga, no, sa atin, no. Yung paggamit ng droga, pag ano na naman ang pagkatapos kapag gumamit ng drugs, di ba? Susunod na mangyayari, mag-rape, pumatay, magnakaw o magmassacre ng mga tao. Walang magandang maidudulot ang bawal na gamot sa tao. Kaya nga, dumadami na ang na-rape ngayon, mga bata, binabaon na lang sa lupa o sariling tahanan kasi ni-rape na ng kamag-anak o ama, pinsan, kapitbahay. Tapos tanongin mo bakit mo nagawa, dahil sa bawal po na gamot, no?
Paano na lang daw, sabi ni kaibigang Peter, kung ang lahat po ng tao ay magiging adik lahat. Hmm? Opo, kaibigan. Tama po. So, ayan, no? Yan po yung, opinion ni Peter, no? Yan po yung sinabi nila, no? Na, so, ayan, no? Sana mapanagutan po, no? Ng, kung sino po talaga ang may sala, no? So, Peter, sa susunod, request ko sa iyo na alamin naman natin kung ano ba ang nagawang tama ni Marcos, no? Susunod, itatopic natin sa ating viewers para hindi naman, no, maging bias tayo sa mga manunood, no? So, tingnan din natin na kabutihan ni Marcos kung ano ba talaga yung nagawa niya, no, sa Pilipinas. Kaibigan, dapat para malaman din ng mga tao. Pero itong sabi ni Peter, ito talaga yung nababasa sa nakikita po nila, no? Kasi nababasa naman po talaga nila, no? Ang damdamin ng tao, isip ng tao, may kakayahan sila dyan. So, ayan, no? Yan. Sana, no, wala pong away-away, no? Opo, sabi ni kaibigang Peter, sana wag pong mag-away-away tayong mga Pilipino, no? Sana magkaisa lahat, no? Isa lang naman yung layunin natin dito, no, na meron tayong presidente na kaya tayong ipaglaban ba, no? Opo, kaibigan. Kaya sabi ni Peter, mahina daw talaga yung presidente natin ngayon, eh, no? Mahina daw. Kaya pasensya na po, ha, kung yun talaga yung sinabi natin, mga kaibigan. Pero sa susunod, tatalakayin po natin, no, kung ano ba yung mga nagawa ni Marcos, no, na mabubuti, no. So, request yan ng ating, request yan ng ating viewers, no. So, ayan. Salamat po. Hanggang dito na lang po. Yan, nagpapaalam na po si Peter. Mag-ingat daw po kayo palagi. Salamat.